Nilampaso agad ng PLDT ang next leg sa kanilang mainit na bakbakan sa Cebu, kung saan isang laban na magtatakda kung sino ang makakakuha ng unang pwesto sa quarterfinals ng Pool A sa PVL on Tour. Mula sa unang serve pa lang, ipinakita na ng PLDT ang kanilang lakas. Ang kanilang blockings ay talagang nakakamangha. Simula pa lang ni Reyes at D, tatlong sunod-sunod na killer blocks agad ang ipinamalas nila, na naglagay agad sa depensa ng next leg. Isang kahangahangang pagpapakita ng teamwork at precision na nagpahayag ng malinaw na mensahe na sa puntong ito, handa ng mangibabaw ang PLDT. Ang next leg sa kabila ng kanilang kahangahangang tatlong sunod-sunod na panalo ay tuluyan na silang nahirapan sa mga veterano. Si De Guzman na dating nakagawa ng sunod-sunod na 20-point performances ay nakakuha lamang ng siyam. Ang kanilang mga atake palaging nababarahan ng matatag na depensa ng PLDT sa net. Talagang pinigilan nila si Lian na makaatake. Sina Baron, Reyes at D ay bumuo ng isang hindi matitinag na pader. Binabarahan ang mga anggulo at pinipilit ang mga kalaban na magmadali sa pagtira. Kaya nagkanda error ang kalaban. Alam na alam ng mga veteranong ito paano hulihin ang katunggali. Si Majoy Baron ay isang malakas na middle blocker. Ang kanyang 13 points mula sa 11 attacks at 2 blocks ay nagpapatunay sa kanyang lakas at galing. Pero hindi lang ito tungkol sa husay ng isang individual. Ito ay tungkol sa kahangahangang pagtutulungan ng buong kupunan. Ang consistency ng PLDT ang kanilang sikretong armas. Sa ikatlong set, may mga tensyon nang namumuo. Napakinabangan ng next leg ang ilang pagkakamali ng PLDT. Binabawasan ng agwat sa 21-24, pero si Kisha Bidonia, gamit ang isang malakas na spike na nagtapos sa isang matinding rally, ang nagpapanalo sa PLDT. Tinitiyak ang 25-21 na panalo ng PLDT at ang kanilang pwesto sa quarterfinals. Ang mga numero ang nagsasabi ng lahat. Dinaig ng PLDT ang next leg sa attacks na 40-29. Nagdomina sa blocks na 13 at 5 lamang sa next leg at nakagawa pa ng 5 aces. Ang next leg ay wala ni isa man. Talagang mabibigat at malalakas ang binibitawan ng PLDT. Ang 18 excellent sets ni Kim Fajardo ang naging pundasyon ng maayos na paglipat ng PLDT mula depensa tungo sa atake. Pinangunahan ni Bidonia ang atake gamit ang 15 points, habang pinagdiwang naman ni Kiana D ang kanyang ika-30th birthday gamit ang magandang 9 na puntos. At isang espesyal na pagbati kay Savvy Davison na nagkaroon ng maikli ngunit kahangahangang pagbabalik na nagpapahiwatig ng mas malakas pang PLDT lineup sa hinaharap. Para sa next leg naman, si EJ Carino ang nag-angat gamit ng 11 points, pero hindi ito sapat para malampasan ang mas mahusay na net defense ng PLDT. Sinubukan ni Coach Ettore Guidetti ang iba't ibang estratehiya, pero ang dominasyon ng PLDT ay masyadong malakas para malabanan. Ang panalo ng PLDT ay hindi lang isang panalo, ito ay isang pahayag. Ang kanilang ika-4 na sunod-sunod na panalo, kasunod ng mga panalo laban sa Farm Fresh, Petrogas at Chocomucho ay nagpatatag sa kanilang posisyon bilang isang nangungunang contender para sa titulo. Ang kanilang consistency, teamwork at malakas na net defense ang isang recipe para sa tagumpay. Isang kupunan na dapat bantayan. Babae, tapos nakakuha ka. Ay, grabe talaga dun, Jess. Ako na talaga to, sorry guys. Ganito Hindi talaga natatakpan yung ano. Pagiging ano mo.